Ito na, blue side, ang Fnatic Onyx once again, King Kong. Pwede niyang ma-prioritize yung kanyang Ling on the side. And very interesting, talagang ayaw lumabas ng Liquid dito yung Fanny ni King Kong. They don't want to give away such a strong hero on the side of Fnatic Onyx, especially with the prowess of the mechanics dito sa player nito. Pero wala rin naman yung Zazk. Same pa rin naman nung last draft. Wala yung Zazk, wala yung Jawhead, and pa rin yung Juicid. Ang gusto dito ng Fnatic Onyx obviously is their pick. The low E pick still definitely on the table. Not sure if that's first pick material right now, but yeah, they go for the Roger. Still available for next week. This time around though, wala yung Haring on the side of TLPH. So Ling and Edith, yung kanilang ipaprioritize, which does give Fnatic Onyx the opportunity to steal the Luo Yi. Kasi kanina, nakita natin talagang pinaprioritize nila yung macro advantage, having the Luo Yi on Super Friends. And maybe, just maybe, take another marksman para at least bawas yung hero pool na pwedeng, bawas yung hero na pwedeng ibigay dito kay Benecutie. Yeah, that's right. Actually, you know what? Benecutie has been really on point. And with different heroes, like the carry right now, still, I feel like that should really be respected here. But I don't know if it's worthy of a ban. That's what I'm thinking. Because obviously, Benecutie can still go for heroes like the Claude. And again, so many options in that gold lane right now. Oo, kasi what if naman, no, ang gawin naman dito ng kupunan ng Liquid Philippines ay sila ang mag-gold ruby. What if? Just what if, no? Yeah. Ano ba rin naman yung, again, yung flex opportunity, pero I just like the Aurora pickup dito ng Liquid Philippines. So again, yung counter-engage na hinahanap mo, it is also nice against the Valentina, even though you might say na yung Valentina mag-enjoy din. Dahil kapag nakuha niya yung ultimate, meron siyang panlaban dito versus the Eden, versus the Ling. Pero wala siya nung stun. Wala siya nung re-engage factor ng isang Aurora. Yeah, Now, yung binabanggit ni Antianara dito, wala na yung Ruby. Yeah. So wala na yung potential flex factor sa gold lane, even though you would have wanted that on TLPH. Pero I do think that it's just not Benecutie's playstyle. Yeah, that's true. And you don't. I was gonna say you don't also have Pride of Ice, so it's a little bit of a different story. But at the same time, you know what? We've seen Aurora really shine in the hands of so many other mid laners right now, and I think definitely gonna be an up and comer. Abangan natin to. Wait lang. Yung kabayo, yung Oyabak ay buhay pa. Nandyan pa din ang Oyabak. Wow. Well, depends kung palulus nila ang Fnatic Onyx, but considering na hindi nila makukuha, I do think na parang worthy ban. Kasi again, first pick ang TLPH, unlike nung kanina, nakuha nila yung Hylos sa first base. This time around, parang ang hirap labanan ng Hylos, considering na medyo burst heavy yung kanilang lineup. Hindi naman sila yung tulad ng mga may carry sa game, so they do ban the Hylos here. But TLPH, but sila kumuha ng isang hero dito for JP. Nanakaw na yung Grok, however. Pero feeling ko pwede pa yung Cho, I would say, Cho ni Sanford. Yes, especially if we think about the possible marksmen that are gonna come into play here, or possible gold laners. Claude, Akari, definitely very susceptible to a Cho. And I think that's a great pick, actually for either team. Pero mostly for TLPH. Yeah, and alam mo yung possibility, no, na magkaroon ng show dito on the side of TLPH. Again, paulit-ulit natin binabanggit how Sanford has been flexible, really, really flexible in this entire series. But then, what if he shows us something else? Iba naman, aside from that. Oh, there goes the Cho. Ayaw niya. I think you steal the Claude away from TLPH. You force out a weird option for Benecutie. Steal the Claude, maybe force TLPH to go for the Moskov. Tapos mag-prep ka na ang gagawin mo is kukuha ka ng maybe something like a glue, Yuzong, na pansagot dito versus the Moskov. Kasi gagawin lang naman ng glue is didikitan lang naman niya si Moskov. Kahit sabihin natin marami siyang may babatong spear. Basically, kailangan niya takbuhan yung glue. Looking into the hero pool of Kirk, pwede rin naman yung Arlot. Open pa rin naman yung Arlot. Export, wala na rin. So I do think that, Claude does glue. What Or, if Mino? Roll around here. Ooh, There's a carry. Mino. I love that no one actually bothered to ban out Ha! marksmen anymore. Okay, ito, sagot natin kanina yung meta discussion. Now, Kirk is gonna try the XP Rock. Yes. Parang, let me show you how it's done, He got 40. inspired. He got inspired by what we said earlier. Ayan na! Yung binanggit natin kanina, yung Clint. Yung, Alam mo, sa lahat ng mga MPL Philippine team right now, parang ang nakakapag-pull off pa lang ng paggamit ng Clint in the gold lane na super effective, I'd say, ay si Super Marco. Yes. yeah, maalala natin, although medyo disastrous yung nangyari ng M5, 15k gold lead, I think even 16. Never Pero forget. Gets mo yung ideology. It's a good laner against the carry. Ang concern ko lang dito is ang daming dive na naman ng Fnatic Onyx. Purify. Kakailanganin niya na nga mag-purify. But this is game 3 officially between both of these teams, FNOP and their opponent, TLPH. Paano mag-pan out ang mangyayari here in game number 3 considering huwag na nating patagalin pa MPL Arena to our online fans. Let's head on over to our casters.
Welcome back to the land of Dawn, mga Kamandela Effect. Nandito na tayo, Boy Buyat at Boy Lakas na magkakast ngayon sa labang ito. Game 3 na ang ating pinapanood. King Kong Carl TZ, tuloy ang ating laban. Grabe, sobrang energetic mo pa rin, Umi. Ibang klase ka. Eh, syempre, ito rin mga teams natin ngayon. Yung energy ay andito pa rin talaga. Di naman naman, no? Brusco. Maagang pambubrusco ang pinapamalas niya. Parang excited na sila dito sa Game 3 talaga, eh. Oo, No? parang kanina pa gigil na gigil eh. Siyempre, kakastart pa lang naman ng Game 3 after that Game 2 victory. Oo. Kasi ako na Mandela Epic ako, akala ko may nangyari kanina. Pero ito na talaga yung Ito na legit. Ito na yung real deal. Kung saan makakahawak na naman muli ng Ling si Carl TZ. Ito yung exciting part, no? May tulis pa rin pa in the middle of the night. Parang para sa akin, meron pa eh. I mean, Oo. nakita ko yung body language nila kanina bago mag-start yung laban na to. Sumisigaw pa eh. Ano ba? Oh, wait lang napapasigaw din ata si Sanford dito. Kailangan ko ng tulong, pre, kasi kinakalpot ako ni King Kong. Pero nakasurvive pa rin. Grabe yung pader pa mo. Most likely yung pader sana yung papatay. But with a well-timed Shun po ay nakatakas pa rin si 4D. Liquid, Team Liquid ngayon ay mukhang naglalaro ng very safely. Even with the gas na namumula sa Fnatic Onyx. And that's the first blood going to the hands of Team Liquid Philippines. Mainit ang tarima ni ngayon, ni Carl TZ. Oo, pero parang nilamig ata doon itong si Brusco. Again, yung skill management ito yung napakaganda na kailangan aralin. Actually, yung mga RG boy, kailangan yung aralin yan. Yung Kung ano? kailan ililayer yung mga skills, pero naku, ang sakit nung mga normal hits dito ni Kelra. Parang siya yung lumalamang ata dito Nababad kasi dun sa naiiwan eh. Yung shuriken na Yung shuriken, yung floating shuriken tol, o Oo. Sanford. Oh. Ayan na nga, masakit yun, idol. Okay, level 4 na si Kirk. At itong si Super Friends. Ngayon, unang third ng ating game. Ilalaban na ito ng likod. Uy! At nako, nandito na naman ang ultimate mula dito si Ling. Pero atras pala sila dito, nakuha na naman si Kirk. Habang nakasipa na si Sanford dito. Tapak Cyclone Eye wala kay Super Friends. Pero transition uli sila dun sa turtle. Malinis, malinis. Nakahanap sila ng angulo. Going in for the Tempest of Blades at agaran silang nakakuha ng kill. Even despite na medyo may kakunatan si Brusco at si Kirk, sila pa rin yung inuuna. No? Wala silang even if it's a frontliner na tinitira nila, eh kaya nilang labanan with the damage that they have. Ngayon, may reset na gagawin. Soft reset para sa turtle. Sanford ay nandito. Wala siyang sipa at ibibigay na muna ng Team Liquid dito sa FNOP. And for Fnatic Onyx, napakalaking win nun, mainly because it also gives Kelra a bit more space, a bit more gold to work with. And kahit nga kalaban niya dito yung Clint, palag-palag pa rin eh. Talagang alam niya yung damage niya early on. Yeah, and siguro maganda lang dito sa sa Clint. Medyo siya eh. Hindi siya DPS eh, more on pokes siya eh, no? Oo. Yung hero na to na kaibahan sa mga normal na marksman na ating nakikita eh, di ba? Kumbaga kung sanay tayo sa nga talagang bumabanat ng madaming mga upload, yung mga carry. Pero ito kasing Clint parang chepe-chepe Chepe-chepe, lang oo. eh. Tipo na ulti, banat, saktong skill, banat. Tapos pag naiwan ka mag-isa, yung isolated na per skill, Oo. ayun ang masakit, boy. Yung mga quick draw, yung grenade bombardment mo yun. Pero naku, nakamit na rin kagad yung implosion at nakuha itong si Daddy Japes. Kahit isa lang, sapat na yan. At sa na nga rin 4-day, nagubad na rin si Prince. Okay, registration nagamit na ngayon. Nandun yung mga dash. At si Carlito, naku, hinabol ng Lycan Pounce. Nakadalawa itong si King Kong. And now, Fnatic Onyx, 1,000 na ang kanilang kalamangan. I'm going to say, King Kong already having a great game. 3-0 Roger ng 4 minutes in. Snowball na yan, tol. Yan yung tipo na kapag nilaikan pounds ka, ramdam na ramdam mo yung kalmot. Oo nga, tapos naka-Warcry pa yan. Again, pag every 3 hits, nagkakaroon ng additional damage kung sino man ang may hawak nito. At talagang nagagamit ito ni King Kong. And ngayon ay dun sa may bandang ibaba naman, Sanford and Kirk. Lumalapit lang siya dun sa may pader para doon sa passive. Pero si Sanford, parang yung usual na nakikita natin ng mga Joe, mabilis nakakapag-clear. Pero dahil nga doon sa ginagawa ni Kirk na parang pang sisilip sa kanya, hindi niya magawa yung trabaho niya masyado, no? Tsaka parang namamanipula din kasi yung minion waves doon sa cock block. Kaya naman may konting delay factor na ginagawa dito si Kirk. As a turtle is already started. This is the second turtle of the game. Team Liquid Philippines ang hahawak nito. Pero maganda rin ang pwesto ng Fnatic Onyx for a possible steal. Si Edith na naman ang ninakaw ni Super Friends. Kaya ibig sabihin nito ay maganda ang DPS ng Fnatic Onyx in this fight. Oo, yung primer rat, no? May nakakapagtaka kasi marami naman din na crowd control na pwedeng kunin dito sa Team Liquid. Pero mas tiwala siya dun sa damage kasi magical nga yun. Magical nga yung primer rat. So ngayon may mga pagsilip na gagawin. Brusco, Ayun lang. Nandito naman sa may bandang itaas. Nako po! Si Benny Cutie ang pinuruan dito ng Fnatic Onyx. Kulang na isa, 4v5 na laban na to. Nandun yung wall, nandun yung Grok block. Pero si JP
This time, sumisilip lamang din pero may 2v1 dun sa may bandang itaas. Habang may nangyari din dito sa malapit sa turtle, nakabasag na ng Tori sa may bandang itaas. Habang implosion din nagamit. Wow! Pasok din dito si Sandro, baka kasima siya. Pero sunod may damage dito, Team Liquid PH parang hindi yata kasi nakakuha na rin. Si Carl TC ng isa, tamang kalun lang muna. Pero si JPN mabubuhay pa! Nabuhay pa! Sa katiting nabuhay na natira sa kanya. Habang si Benny QD narito na rin. Kailangan ng reinforcements ng Team Liquid PH pero hindi na naman pipigilan ng pagpasag ng Tori sa gitna. Piso na lang ang natira pero sapat pa rin yun para makauwi ng safe for Fnatic Onyx dahil nga damang na sila. Nag-i-invade na sila ngayon knowing na mahihirapan ang Team Liquid Philippines na humanap ng angulo maliban na lang kung may mahuli silang ganyan. Ayun na nga yung paghuli, nasipa na, Wave to Dragon, naman si Kiko, makakasurvive pa! Ito na yung pagbawi ng Fnatic Onyx! Nakadalawa itong si Kera! Ay, ito na yung oras ni Kendra, no? Alam natin na ang carry ay late game pa talaga pumapasok. Pero ito yung build na bago kay carry na mas mabilis yung power spike mo. Yung rumerekta ka na ng golden staff right after your corrosion sight. Kasi di ba ang usual path niyan, corrosion sight, DHS, Demon Hunter Sword, tsaka ka mag-golden staff. Pero ito kasing bagong build, o medyo luma na para sa iba, ay talagang mas mabilis na lumalakas ang isang carry. Yung 7 minutes pa lang, rock na agad. Oo nga eh, tsaka ramdam naman natin na effective talaga ang ginagawa dito ni Kera. Pero pipilit si Sanford, andun yung implosion, pero babang nakuha nun. Wala dito kay Brusco. 3.1k gold deal para sa Fnatic Onyx. Pero masasabi ko kahit may mga misplace na gano'n, okay pa din kasi nasa magandang position pa ang Fnatic Onyx. Oo, and for Fnatic Onyx, hanggat hindi nasisira ang mid lane turret nila, medyo safe pa ang kanilang jungle. Pero dahil nga walang implosion, hindi masyadong nare-respeto yung zone control na mayroon si Brusco dito. Pinagpapoke lang siya. Oo nga eh, tinitigan lang siya doon ng Team Liquid PH. Pero si Kirk, no, ang cute pala tingnan ng Grak na humahampas eh, no? Oo. Yung parang umi-split push ng Grak kasi slow mo eh. Slow mo pero masakit. Oo. Ayun yung mukhang mabagal pero mabilis. For Kirk, ito ata yung damage build na nag-rock. Kapag tinamaan ka nito, ay literal masakit ka. Para ka talagang sinagasaan. Hindi na tunggol yun, tol eh. Oo nga eh. Ano na yun eh? Stampede na ngayon! Ay, no nga, naku, naaabutan din. Itong si King Kong, nagamit ng Big Laser habang yung Wild Chance. Pero naku, delikado ata dito ang Team Liquid PH sa tomo magsaka sa kanilang kupunan. Dalawa na lang, natitira si Benny at si Sanji. Pero isa ang nakuha, si King Kong pala ang Oo. naging kabayaran. And this is crucial for Team Liquid Philippines. Dahil walang jungler, ang kupunan ng Fnatic Onyx ay hindi rin makakalord ang side ng Fnatic Onyx safely. Kasi hindi rin kasi maganda na mag-lord ka without a jungler, especially if you're up against a Clint. Kasi yung Clint man, pwede niyang anguloan yun eh. Yung first skill niyan, upgraded sa lord. That is extremely high damage. Ito yung tipo na kahit 2 items pa lang, ramdam mo na, especially if heptasis pa. Yan yung pagka-first skill niya sa'yo, yung sunod niyang banat, baka kalahati na agad buhay mo. Oo nga, mahirap to And kailangan tutukan ng Fnatic Onyx kung paano nila huhulihin. Itong si Benny Cutie, now half health na para doon sa Lord. Rush ang nagiging pull dito ng Fnatic Onyx. Si Mako, si King Kong pa rin. Si Sanford at Tempa para doon sa knock-up. Pero wala na silang aabutan. Wow. Immediate back off para sa kupunan ng Fnatic Onyx. Alam nila na hindi na nila kailangan pang ipilit yung laban na yon habang kinukuha nila ang kanilang mga buffs. Kaya naman sa saktong disiplina na meron ng Fnatic Onyx ay makakahinga din ang Team Liquid Philippines with the upcoming Lord Push. Take note na level 1 Lord pa lamang ang ating makikita sa Lord Push na to. Kaya naman may chance sa pang madaling matunaw ito for Team Liquid Philippines. Oo nga. Tsaka parang nakikita natin na nagmamadali rin ang Team Liquid PH. Lalo na wala pa rin namang basag na tore para sa kanila. Kasi kanina pa sila naghahanap ng pick-off, kanina pa sila naghahanap ng kills. Oo. Kailangan problema, may kabitinan talaga pagdating sa kanilang damage. Kasi ito pinag-usapan natin kanina yung Aurora, may mga control siya pero yung damage, hindi ganun kataas di ba? Oo, kumbaga parang even if sabihin na lang natin na nakahuli ng kanon at bigla na lamang mawawala si King Kong. O yung daming ultimates na nagamit doon, tatlo kay Sanford, kay Sanji at kay JP. Pero hindi na ma-maximize yung pagkakataon na yun. At least 25 seconds, wala pa rin naman si King Kong. So kayang kung kunin yung Tori dun sa may bandang ibaba na naging successful naman ang pagdepensa ng Team Liquid PH. Pero ramdam natin ramdam natin yung hirap ng Team Liquid na humabol doon sa malaking lead na nakuha dito ng Fnatic Onyx. Ibang klase talaga yung Rome 2.0 meta ng mga XP lane. Makakita ka na ng mga Joe na tumitiktok, mga Grok na nasa XP na maghanap. Aray ko po, natunaw kagad si JP doon. Rondon ba magiging goal ng Fnatic Onyx? Hindi. Purple buff lamang ni Cartesi ang kanilang nagiging punteria. Retribution has been used at naging na-secure ni Carlito yung purple buff niya. And moving forward in this game, malapit nang lumabas ang sunod na Lord that will be a Luminous Lord. At lumalaki lang ng lumalaki ang Fnatic Onyx gold lead. And very crucial item pickup mula dito kay Kelra. The Wind of Nature already secured. Mahihirapan si Cartesi titasin ang marksman ng Fnatic Onyx ngayon. Oo, ang ganda nga ng progression ng item niya. Naka-warrior boots din siya kasi alam niya na siya yung magiging target dito ni Oo. Carlito. And ito for added survivability, itong Wind of Nature. Tapos isang item na lang ang kulang niya. Isang item na lang para kay Kelra.
at malalak na. Kumbaga, kaya na niya makipagsabayan dito. Oo. Kenra, lock item tayo. Lock na ang daliri. Lock fingers. Figures. Ayan. 30 seconds bago lumabas ang susunod na Lord na. Shoutout sa mga lock na rin dyan. Yung mga dino, yung mga dino hands. Yung mga dino Alam naman natin, kaya nga tayo nanonood ng MPL para makita yung mga lock item na malalakas. Oh, yung mga what if mo sa buhay, makikita mo what if ganyan ako kalupit. O, diba? What if 18 years old ako ngayon at naging MLBB prodigy ako? Yan, di ba? Kaya lang, hindi na natin mababago, mga dino fingers na tayo eh. Alam naman natin, yung mga 14-year-old na palo, tapos biglang magiging MPL pro. Tuloy-tuloy na yung ganong klaseng karera, pero grabe yung sakripisyo ng mga yan eh. No? Parang buong buhay nila. Pero ayan na nga! Ayun na yung sipa, follow up, kaso sakto yung implosion sa dalawa na madami play dito si Carl TC. Nabuhay siya with 30% of health, kaya nagamit na yung Phoenix Blazer. At nandito na si King Kong, inabutan ng Roger dito, kalahati ang buhay ni JP. Kailangan mo nang kumontrol ng lane ng Team Liquid PH kasi nga, ang kapal doon sa may bandang ibaba. Oo, si 4D naman ang nahanap. At hindi mo rin kasi masisi, no? Dalawang tao lang naman kasi talagang naharap for Team Liquid Philippines. It's either 4D or JP. Parehas naman silang medyo tanky ang build. Pero hindi rin ganun katanky na hindi sila matutunaw sa kamay ng isang carry. Limitado ang kanilang oras, pero Carl TZ, kung may oras maging vintage Carl, ito na yun. Yeah, ito na ang hinahanap ng Team Liquid PH. Maraming nagdududa kung kaya na bang makipagsabayan ni Carlito pagdating sa mga assassin. At ito na nga ba? This time, medyo din makakuha ng Lord na yun. Kaya lang, unti-unti at ang babagsak ang Team Liquid PH. Nakatatlo ang Fnatic Onyx, ladies and gentlemen. Mahaba-haba din timer, 25 seconds. Pero silang main sa gitna. Pwede maghabol dito si King kung nakita niya si Benny. Oh no! Kailangan matransfer ni gamit na nga rin dito ni Benny. Pero dalawa ang nakahabol sa kanya. At ang Fnatic Onyx ay nakakuha ng 4 dito. 12 seconds para kay JP, 15 seconds para kay Carl TZ. Sanford, kailangan bumili ng oras. Ano kaya ang gagawin niya? Okay, 5 seconds para kay JP. Kakayanin ba? Nandun yung wall. Pero sinalubong na! Sinalubong na! Fnatic Onyx nagbe-base lock at sila magwawagi sa serye na ito!